Hello, grade 2. Good morning. Welcome to our Filipino subject. So, ang lesson natin dito sa Filipina is still about pandiwa. Pero ito yung panahunan ng pandiwa. Ang panahunan ng pandiwa ay nagsasabi kung kailan naganap, nagaganap, or magaganap ang kilos or action. So, naganap is past tense. Okay? Sa yung English natin, di ba? Past tense. Ang panahunan ng mga pandiwa na natapos na. It's already done. It's finished already. So, example, nagsimba kami noong linggo. We went to church last Sunday. Okay? At sama-sama kaming kumain. Okay? Sama-sama kaming kumain. Sama-sama is together. Kami is we, then kumain, ate. Eat, and then tapos ng kumain, then ate. Okay? Kumain ay tapos na or naganap na. Nagsimba is tapos na or naganap na. Okay? Mamaya may mga example si Teacher Bell ng mga pandiwa na naganap na, nagaganap, or magaganap. Okay? So, sa pangalawa, yung nagaganap or present tense. You are doing it right now or at the moment. Okay? Or you are always doing it. Laging ginagawa or ginagawa ngayon. Okay? So, for laging ginagawa, the example, you're always doing it, nagluluto si nanay ng almusal every day. My mom is cooking, nagluluto is cooking ng breakfast every day. So, yung mga ginagawa ngayon, you're doing it right now, naglilinis si ate ng bakuran. My sister is cleaning, okay? Cleaning our surrounding. So, ito yung nagaganap at the moment, present tense, okay? Next, magaganap or future tense. Ang panahunan ng mga pandiwang gagawin pa lamang, okay? You're gonna do it later, tomorrow, next month, next year, next week. This one, yung mga magaganap. Gagawin o mangyayari pa lamang. Example, dadalaw kami kina lolo and lola. We will visit our grandma and grandpa. Diba? In our English, we are using shall and will to show the future tense. No? Sentence. Next, dadalhan namin sila ng prutas at gulay. We will bring fruits and vegetables. So, ito yung magaganap. So, number 1 is naganap na or naganap. Number 2 is nagaganap. You're doing it right now. And magaganap, future. Sa future tense. Okay, so ito yung mga example na sinasabi ni Teacher Bell. So ito yung mga verb or pandiwa, naganap na yung tapos na, finished already, nagaganap right now at the moment, magaganap future. Okay, so lakad. Lakad is, in English is walk. Okay, lakad, naglakad, walked, lalagyan ng ed sa English, naglalakad, at maglalakad. Okay? Takbo, tumakbo, tumatakbo, tatakbo. Okay? Kain, kumain, kumakain, kakain. Next, inom, uminom, umiinom, iinom. And the next one is talon, tumalon, tumatalon, tatalon. Okay? So ito yung mga example ng pandiwa sa naganap, nagaganap, or magaganap pa lamang. So pakikuha po ang book, page, and open it, Filipino book, open it on page 159. Filipino book and open it on page 159.
You are there now? So, you are going to check yung sentence or na may pandiwa ayon sa panahon ng pagganap. Kasi meron dito yung naganap na, past tense already. Okay? So, ang ilalagyan nyo ng check, ito ba yon or ito? Okay? So, let's start with number 1. Naganap na, past tense. Nagkwekwentuhan ang pamilya Baler. Nagkwekwentuhan ang pamilya Baler. Or, kumain na ang pamilya Baler. Okay, listen. Nagkwekwentuhan ang pamilya Baler. Or, kumain na ang pamilya Baler. Next, number 2, nagaganap ngayon. Okay? Na ngayon daw. At this moment. Okay? Nagpapasalamat si Dino. Nagpapasalamat si Dino. Or, nagpadala ng sulat si Dino. Lagyan ng check yung tamang ngayon lang nagaganap. Okay? Unang sentence, nagpapasalamat si Dino. Or yung pangalawang sentence, nagpadala ng sulat si Dino. Next, number 3, magaganap pa lamang, future. Magaganap pa lamang, okay? Nasira ang aming bahay. Nasira ang aming bahay. Pangalawa, magdiriwang ng anibersaryo ang mag-asawa. Pangalawang sentence, magdiriwang ng anibersaryo ang mag-asawa. Next, number 4, laging nagaganap. Okay? You are doing it every day or always. Next, tumutulong sila sa mahihirap. Tumutulong sila sa mahihirap. Second sentence, magbibigay sila ng donasyon. Magbibigay sila ng donasyon. Next, number 5. Number 5, naganap na. Okay, past tense. Ang mga biktima ay natuwa. Ang mga biktima ay natuwa. Or yung pangalawang sentence, nagpapasalamat sila sa lahat. Nagpapasalamat sila sa lahat. Okay? Now, go to the next page, 160, and letter C. Yung letter C lang, ha? Letter C. So, number 1, blank ako ng maaga. So, kayo yung magbibigay ng pandiwa. So, dapat dito nagsisimula sa malaking letra. Kasi beginning siya ng sentence. Okay? Blank ako ng maaga. Anong ginagawa? Magbigay ng pandiwa. Next, number 2. Blank ako sa mga guro. Magbigay ng pandiwa dito. Blank ako sa mga guro. So, mag-start ulit sa capital letter, sa big letter, kasi beginning siya ng sentence. Number 3. Number 3, blank ako sa mga tanong ng guro. Blank ako sa mga tanong ng guro. So, kayo din yung magbibigay ng pandiwa at magsa-start yan sa capital letter. Next, number 4. Hindi ako blank sa aking mga kaklase. Hindi ako blank sa aking mga kaklase. So, dyan, kahit small letter na kasi nasa middle siya ng sentence. Hindi ako blank sa aking mga kaklase. And number 5, blank ako ng basura sa tamang lalagyan. Blank ako ng basura sa tamang lalagyan. Okay? Mag-start siya ng capital letter kasi start siya ng sentence. Okay, study for our quiz tomorrow and take a picture of page 159 and 160 and send it in our class dojo. Thank you everyone and see you tomorrow. Bye!